Ito yung kwento niya. Good evening, good afternoon, and good morning naman dyan sa Pilipinas, dito sa Texas. Good evening po. Meron lang tayong konting kwento eh. Meron tayong isang customer, siyempre friendly tayo. Nakita ko yung post niya sa Facebook. Sabi niya, yung parang ninakaw daw yung pagkain niya doon sa pinagtatrabahuan niya. Meron akong kasamahan noon sa Middle East. Yung mga nasa nag-Middle East yan, di ba meron kayong isang bilya or isang boarding house na magkakasama kayo. Minsan may nangyayari talaga na gano'n na ninanakaw yung pagkain, naguunahan. Ito ikakwento ko yung buhay ni yung style ni Tony. Si Tony Martinez, kasamahan ko yan sa telecom project namin sa Middle East, sa Saudi. Brusko na tao, pero umi-style din, madiskarte. Malakas siya. Magaling din sa trabaho. Yung mga spanner nga, bilib kayo binabali niya. Kaya niyang balikuin yun. Kung sino yung nakakilala na makanood nito, totoo yun. Alam nila yan na ganun. Yung mga kasama namin kilala siya. May edad na pero okay pa rin. Malakas. Ito yung kwento niya. Katulad dun kay Lady Butterfly, kay Gadiana, yung taga Crosby, yung nanakawan ng pagkain sa trabaho. Ito naman sa bilya naman nanakaw kasi isang common refrigerator lang yung ginagamit. So nagtatanong siya lagi, pupunta sa sa video audio room, AVR. Tatanong niya yung mga kasamahan namin, sinong kumain ng pagkain ko? Walang umaamin. Tapos minsan lemon naman. Lagi siyang may lemon Ito si Tony, lagi nag-lemon. Pang sausawa, mga ganyan. Siya mga Pilipino. Lalagay niya ng patis o lalagay niya ng soy sauce. Ginawa niya, ginawa niya yung mga lemon niya, kinakat niya yung nilalagay niya sa ref. Tapos, walang umaamin. Nagtatanong siya sa akin, paano bang gagawin ko para malaman kung sino yung nagnanakaw ng lemon ko. Ewan ko, hindi ko alam yung gagawin dyan, sabi ko sa kanya. Diskartehan mo ikaw magaling sa diskarte. Yung ginawa niya, pumunta siya sa ABR ulit. Tinaas niya yung kilikili niya ng ganyan sa may pintuan, ganyan. Sinong kumuha ng lemon ko? Walang umaamin Ilang beses na ako nagtatanong, walang umaamin Kasi itong lemon na to, itong hiwa na lemon na to, pinangihim ko yan ng kilikili ko para maputi at mawalang putok. Tapos binabalik ko sa rep. Sino ang pahilig kumuha nito? Biglang may tumayo na isa. Tumakbo. Siguro nag-toothbrush. Tapos sabi ni Tony, alam ko na kung sino yun. Tapos simula nun, marami na siyang style. Ting magtatabi siya ng pagkain sa rep. Pupunta muna siya sa ABR kung sino yung mga nanonood ng TV, kaya inuubo-ubuan niya. Tapos ilalagay niya sa rep. Wala nang gumagalaw ng pagkain niya simula noon. Diskarte ni Tony. Isipin po natin na para sa January 8 in time po. Yung susunod naman po ay sa next Wednesday. Kailan ba yun? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sa 15, yung kasunod natin na shipment sa Wednesday. Yung mga magpapadala po ng TV sa susunod sa end of the January na po ulit tayo mag-ano ng mga TV kasi kota na po tayo, masyado ng maraming TV na na-ship ngayong first tsaka second na shipment natin. So iwas-iwas lang muna, alam nyo na kasi yung diskarte kasi natin sa ganyan, ilalagay natin sa commercial shipping, hindi siya nasa balikbayan back. Siyempre mas magastos yun. Tapos nilalagay natin yan sa crate, nakalagay po sa kahoy yan. Pagdating sa Pilipinas, para maiwasan na yung problema ng nangyayari noon na pagdating nung TV, pinabubuksan pa sa mga delivery team, walang tools yun para buksan yung crate. So ginagawa, naka-crate lang siya, nakalagay sa container na shipment. Pagdating sa warehouse, kakalasin na yung crate, ititira na lang yung sa may harapan. Tapos
Kasi yung harapan usually yung LCD, yun nasisira kapag ka nagdi-deliver, kaya doon na lang nilalagay. Pero maingat naman po yung delivery team natin. So far, simula noong 2022 hanggang ngayon, 2025 na, 3 taon na tayo perfect na walang sira na TV na dumating. Ibig sabihin, effective yun yung nakalagay sa crate, tapos inaalis yung crate pagdating doon sa Pilipinas. Ilalagay na lang sa may harapan ng kahoy. Crate, part din po ng crate yun. Kaya lang inilalagay yun, dagdag na protection during delivery, kasi hindi natin alam kung biglang ma-aksidente yung truck At least safe naman. Kasi yung mga TV naman po, pag nakalagay sa truck, nasa ibabaw naman po siya. Kaya maingat siya, hindi siya katulad ng iba na nilalagay sa kasama ng mga ibang box. Excuse me, pagka promeno, bug, bangga, sira yung TV. Hindi ganun. Natutunan ko na yan sa dati na company pa. Pati sa paglo-loading, ginagawa nila, nakaharap ng ganun. Kaya pag binuksan yung mga box, nahuhulog yung TV, basag yung pag na-deliver. Ito hindi. Naka-commercial siya na shipping para sa kanya lang. Kasama niya puro mga electronic lang din. So hindi siya problema rin sa custom. Lagi din siyang smooth sa delivery kasi wala nang babayaran na tax, wala nang babayaran na extra delivery. Bayad ka na lahat dito, tapos naka-crate pa. So yun ang style natin ngayon. Kumbaga nasolve na natin yung mga problema pa nung dating-dati pa, yung bago pa mag 2020. Yung mga TV nila noon lagi may problema. Ang ano lang po natin ngayon ay turuan po yung mga kamag-anak na huwag isaksak sa 220, huwag masyadong excited kasi 110 yung mga TV nyo. Kung auto bolt naman po, okay lang. Kung hindi po naman auto bolt yung box nyo, ay yung TV nyo, bumili po kayo ng AVR, auto voltage regulator, tsaka transformer ng 220 to 110. Baka naman kasi nag-transformer, ginawa pa rin, sinaksak pa rin para doon sa 220. Kasi ang transformer, merong step up, merong step down. Nakalagay naman po doon, ang output is 110. Huwag nila isasaksak doon sa output na 220. Ganun lang po yun, para tumagal din po yung TV nyo. Maganda po ang mga TV dito kaysa sa TV sa Pilipinas. Inasa gumagamit lang po sa Pilipinas na nagkakamali. Siguro naglinis sila, inalis yung transformer, tapos sinaksak ulit, nakalimutan na yung transformer, siraan TV. Wag pong ganun. So para yung mga TV natin na mga dumating, wala pang report simula noong 2022 na nasira na daw yung TV nila, na naisaksak daw sa 220. Ino-orient naman po natin yung mga delivery team na sabihan din yung mga tatanggap na wag nyo isasaksak agad sa 220 kasi 110 po yan. Standard ng Amerika is 110. Kung malimutan po ng team dahil nagmamadali sila, kayo na po na sender, ay palalahanan nyo po sila kasi mas alam nyo po yung TV nyo kaysa sa delivery team. Dagdag security lang yun kung kailangan natin na pasabihan yung delivery team na i-deliver nila yan, sabihan na 110 yan, huwag isaksak sa 220. Kung malimutan nila, at least nasabihan nyo na po sila. So maganda rin naman po dahil yung isa yung mga TV nakalagay naman po doon sa may likuran na nakalagay na 110. Kung hindi talaga nagbabasa dahil excited yung kamag-anak, naku, malaking problema yun. Sayang lang yung effort nyo, nag-ipon pa kayo, tapos mapagod din kami mag-ship, mag-iingat-ingat sa mga yan, in-crate pa. Ano po, sabihan nyo lang po sila na ilagay sa 110 lang isasaksak, huwag sa 220. Kung maaari yung yung saksakan, lagyan nyo ng masking tape, sulatan nyo ng 110 volt only. Nice. Ganon. Yung style na ginagawa ko dati sa telecom, ganon Meron kasing 24 volts na DC kami na ginagamit sa power. Meron din kami 48 volts, meron kaming 60 volts for DC. At pagka AC, merong 110 at meron 220. So ginagawa ko, tinalagyan ko lang ng masking tape. Nusulatan ko na para hindi ako magkamali. Pag hawak ko sa panaksak, uy, nako, 110 to, hindi ko pwedeng isaksak to sa 220. So ganoon lang po ang style doon. At sa mga nagpapadala po ng tawag ito ng mga yung liquid, paalala po ulit, ibalot nyo po ng doble ng plastic
Kung maaari, lagay nyo sa malaking ziplock para safe na safe. Tapos, naka-ziplock na, i-fold nyo pa, tapos clip nyo. Para hindi na tumagas. Kasi yung may mga tumagas doon ng mga customer na box na pinick up ng agent natin, hindi pa nakakaalis ng Amerika, basa na yung box nila sa ilalim. So, hindi na pick up kasi nga, basa. Nakiusap yung customer na wag mo nang kunin dahil nga basa, balik na lang. So, syempre, maawa naman kayo sa delivery team, sa agent natin na nagpipick up. Syempre, nagbayad na siya ng gas niya, nag-burn na siya ng gas niya, yung oras niya, nasayang na niya. Sayang naman. Pagka ganun po, kung maaari, pahintayin nyo na, maglagay ng plastic, ayusin ulit yung bagong box. May dalang box yung mga yan. Yung replacement box, kunin nyo na dahil gagamitin nyo rin yun. Yun lang, pagkatsan nyo, wala na kayo matatanggap kasi yun yung replacement box dapat kapag nag-send ka. Nangyari na yan kay Ate Vanessa Tolentino nung nakaraan sa may Rosenberg. Yung box niya, nung binaliktad ko, nakita ko basa. Tapos nung binuksan niya, tumapon yung mga lotion kasi nilagay lang niya sa karton ng lotion na box. Kasi isang pakete, yung binibili niya, nakakarton. Dahil ang bigat masyado, siguro sinisiksik-sik natin, tinaunupuan nila, napisat na sa ilalim. Yung lotion yata na, lotion ba? Shampoo! Naalala ko na, shampoo. Yung shampoo na yon, pumutok yung ilalim. Hindi lumabas sa ibabaw, pumutok sa ilalim. Ubus, halos ubus yung shampoo, basa yung ilalim ng box. Tapos yung gamit pa na box namin nun sa dating company, recycled paper yung ginagamit, recycled corrugated box. Yung mga ganun, madaling masira yun. Kapag buhat mo, malalaglag yung mga laman. Hindi katulad ng box natin ngayon na hindi recycled, kahit na basa siya, mararamdaman, makakalaban ka, basa to, hindi ko na itutuloy. Hindi mahuhulog. Hindi pa mahulog yun, lalaban pa. So, mas maganda yung box natin ngayon. Kaya pipili po kayo, pag bibili kayo ng box, titignan nyo yung ilalim, nakalagay doon kung recycled corrugated box. Kapag recycled po yun, doblehan nyo po ng tape mabuti. Meron naman pong katulad ng box namin na hindi recycled, medyo mas mahal lang, nasa inyo na yan. Pero tinatanggap namin yan, yung mga box ng ibang mga brand. Pipick upin namin, bibigyan namin kayo ng bagong box na box namin na mas matibay na doon sa ginamit nyo. So hanggang dito na lang po. Kung sino po yung mananakawan na pagkain sa trabaho or sa bilya or sa boarding house, alam niyo na ang style. Gawin niyo yung style ni Tony Martinez. Hanggang sa muli, DuPont Balikbayan Box. Magandang gabi dito sa Texas. Magandang umaga at magandang tahali naman dyan sa ibang bansa. Hanggang sa muli, DuPont Balikbayan Box.